tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding trahedya ang yumanig sa estado ng Missouri sa Estados Unidos matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano na lulan ang mga skydiving enthusiast. Kinumpirma ng mga lokal na otoridad na patay ang lahat ng 12 katao na nasa loob ng sasakyang panghimpapawid, kabilang ang lisensyadong piloto at 11 pasahero. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding lumbay at agad na naging sentro ng pandaigdigang balita ngayong araw. Naganap ang kakilakilabot na aksidenteng ilang sandali lamang matapos lumipad ang eroplano mula sa lokal na paliparan ng Butler Memorial Airport bandang alas 11:30 ng umaga noong Linggo. Ayon sa mga opisyal na ulat, bigla na lamang nawalan ng kontrol ang sasakyang panghimpapawid at bumagsak sa isang malapit na bakanting bukid kung saan mabilis itong nilamon ng apoy. Ang pagsabog ay lumikha ng napakakapal na usok sa buong paligid. Labis na masakit na karanasan para sa mga naiwang pamilya dahil ang ilan sa kanila ay mismong nakasaksi sa kakilakilabot na pagbagsak ng eroplano mula sa di kalayuan. Naroroon sila sa paliparan upang panoorin ang masayang aktibidad ng kanilang mga mahal sa buhay, ngunit laking gulat at panginginig na lamang nila nang makita ang pagsabog. Agad na nagpadala ng tulong ang pamahalaan upang gabayan ang mga pamilyang labis na naapektuhan. Sa mismong pinangyarihan ng aksidente, makikita ang nagkalat na piraso ng kulay asul at pilak na bakal na nagmula sa nawasak na eroplano sa gitna ng damuhan. Agad na rumesponde ang mga bumbero at mga tauhan ng emergency services upang apulahin ang apoy at isecure ang buong lugar. Ayon kay Bates County Sheriff Chad Anderson, mabilis nilang hinarap ang sitwasyon ngunit wala na silang nailigtas na buhay dahil sa tindi ng pagsabog. Katuwang ang mga voluntaryo at mga lokal na leader ng simbahan, sinimulan na ng mga otoridad ang mahirap na proseso ng pagkilala sa mga labi ng mga biktima sa ilalim ng matinding init. Ang pangunahing layunin ngayon ay ang maayos na maipabatid ang malungkot na balita sa kanilang mga kamag-anak. Nag-set up din ng pansamantalang crisis center malapit sa paliparan upang magbigay ng psikolohikal at emosyonal na suporta sa kanila. Mabilis ding kumilos ang mga federal na ahensya ng Estados Unidos upang imbestigahan ang sanhi ng trahedyang ito. Dumating na sa lokasyon ng mga kinatawan mula sa Federal Aviation Administration o FAA habang patungo na rin ng isang espesyal na pangkat mula sa National Transportation Safety Board o NTSB. Sila ang opisyal na mamamahala sa pagsusuri ng mga labi ng eroplano at pangangalap ng mga ebidensya sa mga susunod na araw. Nabatid na ang pribadong eroplano ay pinapatakbo ng kumpanyang Skydive Kansas City, isang kilalang operator ng skydiving sa buong rehiyon ng Missouri at Kansas. Ang nasabing eroplano ay natukoy bilang isang single-engine turboprop plane. Ayon kay Dennis Jacobs, ang tumatayong tagapamahala ng paliparan at direktor ng Bates County Emergency Management Agency, regular na ginagamit ang sasakyang ito para sa mga recreational flight. Ibinahagi ni Dennis Jacobs ang kanyang sariling obserbasyon bago ang naganap na pagbagsak ng eroplano. Ayon sa kanya, kaka-take off pa lamang ng eroplano at nagsasagawa ito ng kaliwang pagliko nang biglang magkaroon ng seryosong problema. Naniniwala siya na posibleng nawalan ng lakas ang makina ng eroplano dahilan upang subukan ng piloto na mag-emergency landing sa kalapit na highway ngunit hindi na umabot ang sasakyan. Sa pagtantiya ng mga eksperto sa paliparan, tila nag-stall o nawalan ng sapat na bilis at hangin ng eroplano kaya bumaba ito ng una ang nguso bago tuluyang sumabog at masunog sa damuhan. Inilarawan ng mga unang sumaklolo ang eksena bilang lubhang brutal at nakapanlulumo para sa sinumang makakakita nito. Wala ring natagpuan na anumang palatandaan na may nakaligtas o nakalabas bago tuluyang sumadsad ang eroplano sa lupa. Upang masigurong walang naiwang biktima sa labas ng pangunahing crash site, sinuri rin ng mga rescue worker ang buong dinaraanan ng flight path ng eroplano. Nais nilang tiyakin kung may sino mang nagtangkang tumalon gamit ang kanilang parachute bago ang pagbagsak. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing paghahanap, kinumpirma ng mga otoridad na walang sino mang nakatalon at lahat ng 12 sakay ay kasamang bumagsak sa lupa. Ang eroplanong nasangkot sa aksidente ay isang Pacific Aerospace 750 XL, isang modelo na sikat para sa mga aktibidad ng skydiving sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin ito sa pagdadala ng mabibigat na kargamento, aerial surveying at maging sa mga medical evacuation flight dahil sa kakayahan nitong lumapag sa maiikling runway.
Ang eroplanong ito ay binuo noong taong 2010 ayon sa record ng FAA. Naganap ang malubhang aksidente sa gitna ng magandang panahon kung saan napakaliwanag ng sikat ng araw at walang anumang masamang lagay ng panahon na nakita. Ayon sa flight tracking data mula sa FlightAware, ang eroplano ay nakatapos na ng 2 maikling flight sa umaga bago ang nakamamatay na pagbagsak. Nakapagtala rin ito ng 5 matagumpay na flight noong Biyernes at 2 noong Sabado nang walang anumang aberya. Karaniwang tumatakbong industriya ng skydiving sa rehiyong ito sa loob ng 8 hanggang 9 na buwan bawat taon, simula huling bahagi ng Marso hanggang Nobyembre. Sa kabila ng trahedya, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Skydive Kansas City sa mga mamamahayag bang nagpapatuloy ang opisyal na pagsisiyasat. Nananatiling sarado ang kanilang tanggapan dahil sa nagpapatuloy na investigasyon ng mga otoridad. Ayon naman kay Missouri Highway Patrol Sergeant Justin Ewing, hindi pa matukoy sa ngayon kung anong mga partikular na kadahilanan ang nag-ambag sa pagbagsak ng eroplano. Binigyang diin niya na ang lahat ng mga detalyeng ito ay magiging bahagi ng masusing investigasyon na pangungunahan ng NTSB. Nanawagan din siya sa buong publiko na iwasan muna ang mga espekulasyon habang nangangalap pa ng sapat na ebidensya ang mga eksperto. Sa kabila ng pangamba ng mga residente sa paligid ng Butler, tiniyak ni Sheriff Chad Anderson na ligtas ang publiko at walang dapat ikabahala sa seguridad. Ayon sa kanyang paunang pagtatasa, ang pangyayari ay malinaw na isang aksidente at walang indikasyon ng anumang malisyosong gawain o pananabutahe. Gayunpaman, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga federal na ahensya upang masiguro ang kumpletong pagsusuri. Nagpahayag naman ng matinding opinyon ng aviation safety expert na si Jeff Guzzetti hinggil sa pangkalahatang kaligtasan ng mga skydiving flights sa bansa. Ayon sa kanya, ang kakulangan sa maayos na pagpapanatili o maintenance ay madalas na nagiging sanhi ng mga katulad na aksidente sa nakaraan. Ito ay dahil ang mga kumpanya ng skydiving ay hindi sumasailalim sa napakahigpit na pamantayan ng FAA kumpara sa ibang sektor. Ipinaliwanag ni Guzzetti na ang mga skydiving operator ay sumusunod lamang sa mga patakaran na inilaan para sa mga pribadong may-ari ng eroplano. Sila ay hindi sakop ng mas mahigpit na regulasyon na ipinapatupad sa mga charter flight at malalaking airline. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng malaking puwang sa aspeto ng kaligtasan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga mahilig sa ganitong uri ng extreme sports. Idinagdag pa ng eksperto na may mahabang kasaysayan na ng mga aksidente sa skydiving na dulot ng hindi sapat na maintenance at mahinang kultura ng kaligtasan sa loob ng mga kumpanya. Si Guzzetti, na dating crash investigator para sa NTSB at FAA, ay naniniwala na ang aspetong ito ay dapat bigyan ng pansin upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong uri ng trahedya na kumikitil ng maraming inosenteng buhay taon-taon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbabala ang NTSB tungkol sa mahinang pangangasiwa sa mga skydiving operator. Matapos ang isang aksidente noong taong 2019 sa Hawaii na kumitil din sa buhay ng 11 katao, hayagang sinabi ng ahensya na ang regulatory system ng FAA ay hindi sapat upang matiyak ang kaligtasan. Ang bagong insidenteng ito sa Missouri ay muling nagpapasiklab sa debateng ito. Dahil sa nagpapatuloy na investigasyon, ang Butler Memorial Airport at ang katabing highway ay mananatiling sarado pansamantala habang naroon ang mga federal na investigador. Ang maliit na bayan ng Butler na may populasyon na humigit kumulang 4,300 katao ay kasalukuyang nagdadalamhati sa pagkawala ng 12 buhay. Patuloy naging babantayan ng mga susunod na opisyal na ulat mula sa NTSB.